Sa mga taong unang beses maririnig tong kwento na to ay maaaring hindi kayo maniwala. Baka gawa-gawa lang, kwento-kwento lang. Dahil sa patuloy na pagdaloy ng kwentong maririnig nyo, ay lalo itong hindi nagiging kapanipaniwala. Pero ang kwento na to ay tinuturing na isa sa mga pinakadokumentadong misteryosong pangyayari sa bansang Brazil. Bansang tinuturing na may pinakamaraming misteryosong pangyayari sa buong mundo. Ang kwentong maririnig nyo sa video na to ay patungkol sa dalawang bangkay ng lalaking natagpuan sa ibabaw ng burol na napatanong na lang yung mga taong nakarinig ng kwento na to. Namatay nga ba sila o nakauwi na sila kung saan man sila nanggaling? Mga tanong na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng misteryo. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong umaga ng August 18, 1966, yung 18 taong gulang na si Paulo dos Santos ay umakyat sa burol sa likod ng bahay nila na tinatawag na Vintem Hill dahil hilig niya maghanap ng ibon dito para ibenta sa mga kakilala niya at mga kaibigan. Pero nung umaga na yun, imbis na mga ibon ay ibang bagay yung nakita niya. Nakakita siya dito ng dalawang lalaking nakatayo sa gitna ng damuhan, nakatingin sa langit, walang reaksyon yung mga mukha nila at mga nakamaskara. Hindi niya alam kung gaano katagal na yung mga lalaki na to doon. Hindi maganda yung pakiramdam niya sa tinititigan niya. Kaya nung natakot siya ay bumaba na kaagad siya ng burol at ikinuwento niya sa mga kaibigan niya yung nakita niya. Habang nagkikwentuhan sila magkakaibigan ay nakita nila si Antonio Guerra, isang patrolman sa lugar nila, at kinuwento nila dito yung nakita ni Paulo. Sabi nila baka pwede mong akyatin, parang hindi maganda yung pakiramdam nila dito. Parang may masamang balak yung dalawang lalaki na yun sa burol, pero hindi sila pinansin ni patrolman. Makalipas ang 2 araw, siguro mga bandang alas 5 ng hapon, August 20, araw ng Sabado, si George Costa Alves, 18 taong gulang din, ay umakyat sa Vintem Hill para kunin yung saranggola nilang sumabit sa isang puno. Nung nakuha niya na yung mga saranggola nila ay nagulat siya dahil may nakita silang 2 lalaking nakahiga sa damuhan. Nung segundo pa lang na nilapitan nila to ay alam na nila na patay na yung 2 lalaki na yun. Masangsang yung amoy ng mga to at iba na yung kulay ng balat. Agad silang nagtakbuhan pababa ng burol at pumunta sa pinakamalapit na police station. Mga alas 7 na ng gabi sila nakarating dito kaya minabuti ng mga pulis na ipagpabukas na yung pag-akyat ng burol dahil may kataasan to at kalayuan. Kung pupunta sila dito nung oras na yon baka mahirapan sila sa pag-akyat at paghahanap ng 2 bangkay. Kinabukasan, August 21, araw ng linggo, mga pulis, mga bombero at mga journalist ay sabay-sabay na umakyat sa Vintem Hill para hanapin yung 2 bangkay na nakita ng mga bata. Pagdating dito ng mga pulis, bukod sa masangsang yung amoy nito, iba na yung kulay ng balat, ay nagsimula silang magtaka. Dahil parang natutulog lang yung 2 bangkay na to. Hindi sila takot, hindi bali yung mga buto nila, wala silang makitang sugat sa katawan. Nakaayos pa yung mga dahon na hinihigaan ng mga to. Na para bang pumunta sila dun sa burol, nagputol sila ng mga dahon, inayos nila, humiga sila dito, at saka sila namatay. Nilikom ngayon ng mga pulis yung mga bagay na natagpuan nila sa paligid ng 2 bangkay para malaman nila yung pangalan ng mga to at kung saan sila nakatira. Pero dun sa mga bagay na nakita nila dun sa burol, maging sa mga bulsa ng 2 bangkay na to ay lalong nagpagulo sa kanila. Nalaman naman nila kung anong pangalan ng mga to at kung saan sila nakatira. Pero maraming mga tanong na bumagabag sa mga investigador na kung paano sila napunta sa burol na yon, anong ginagawa nila dito at kung ano-ano yung mga bagay na dala-dala nila. Sumabay pa dito yung report ng mga tao noong August 17 ng gabi na nakakita sila ng mga liwanag dun sa burol at mga lumilipad-lipad dito na hindi malaman kung ano. Ito yung mga bagay na natagpuan nila na kasama ng 2 bangkay doon sa burol. Meron ditong dyaryo na may petsa na August 17. Meron din ditong 2 tuwalyang basang-basa, panyo, mineral water,
sigarilyo, posporo, isang maliit na notebook na may nakasulat na ilang mga codes at mga salita. Ang nakasulat dito ay 4:30 ng hapon sa itinakdang lugar, 6:30, lunukin yung capsule. Pag umepekto na ay protektahan yung mga metal, maghintay ng hudyat at magsuot ng maskara. Kaya nila ito napansin dahil hindi maintindihan ng mga investigador kung ano ba ibig sabihin ng mga salita at instructions na to. Pero malamang sa malamang yung maskerang tinutukoy dito ay yung maskerang suot-suot ng dalawang bangkay nung namatay sila. Yung maskera na yon ay gawa sa bakal, walang butas para sa mata. Para bang kapag sinuot mo to ay wala kang makikita, pero mapoproteksyonan nito yung mga mata mo. Hindi malaman ng mga pulis kung para saan yun, bakit nila to suot-suot, at ano yung ibig sabihin ng mga nakasulat na yon. Napag-alaman ng mga pulis na yung dalawang bangkay na yon ay sina Miguel Jose Viana, 34 na taong gulang, at si Manuel Pereira da Cruz, 32 taong gulang. Pareho silang electrician. Nakatira sila sa Campos 2, Goytacazes, pinakamalaking munisipalidad sa estado ng Rio de Janeiro. 260 kilometers ang layo sa Burol kung saan sila natagpuan. Noong August 16 ng madaling araw, si Manuel Pereira da Cruz ay sinabihan yung asawa niyang si Nelly na pupunta sila sa Sao Paulo kasama si Miguel dahil kailangan nilang bumili dito ng sasakyan at ilang mga materyales sa shop nila. Dahil yung magkaibigan na to ay may negosyo, radio technician sila at nag-aayos sila ng radyo sa kabuuan ng lugar nila. Nagdala yung magkaibigan na to ng malaking halaga ng pera dahil bibili nga sila ng sasakyan. Pupunta daw sila sa Sao Paulo, pero kinabukasan, August 17, maaga silang umalis at sumakay sila ng bus papunta sa Neteroy, hindi sa Sao Paulo. Hindi malaman kung bakit nagsinungaling tong dalawa sa kanilang mga pamilya, pero bandang alas 2 ng hapon ay nakarating na sila sa Neteroy bus station. Dito ay pumasok sila sa isang tindahang tinatawag na Casa Brasilia. Bumili sila ng kapote. Sabi nung sales lady dito na si Dalva, madaling-madali daw yung dalawang magkaibigan sa pagbili ng mga kapote. Palinga-linga sila sa kaliwat kanan, tingin ang tingin sa oras. Nung nakapagbayad na sila at nakuha nila yung kapote nila ay dali-dali na silang umalis. Mga bandang 3:15 ay pumunta sila sa isang bar. Bumili sila ng tubig dito. Gaya ng una yung tindera dito na si Maria de Lourdes. Ang sabi nito sa mga pulis ay madaling-madali din daw yung dalawa sa pagbili ng tubig. Umalis din kaagad yung dalawa at sa tingin ng mga pulis, mula sa oras na umalis sila sa bar, bago sila makarating sa tuktok ng burol, ay may nakausap muna sila kung saan nawala yung mga pera nila at naibigay sa kanila yung instruction patungkol sa pag-akyat ng burol na sinasabi nga dun sa notebook na itinakdang lugar, uminom ng capsule, protektahan yung metal at maghintay ng hudyat. Siguro mga pasado alas 4 ay nakaakyat na yung dalawa dun sa burol. Nagputol sila dito ng mga dahon ng buko. Inilatag nila to sa damuhan at mukhang dito ay tumayo lang sila, nakatitig sila sa langit dahil kinabukasan August 18, dito na sila nakita ni Paulo dos Santos na nakatingin sa langit at mga nakamaskara. Ang tanong ng mga pulis, bakit yung dalawang tao na to ay umakyat sa burol na yon kung saan hindi pa sila napupunta, hindi pa sila nakikita dito, at yung daan patungo sa tuktok ng burol na yon ay tago. Sino yung nagbigay sa kanila ng instruction? Ano yung capsule na ininom nila? At ano yung metal na kailangan nilang protektahan? Dito nga ay lalo na nagsuspecha yung mga pulis na may kakaiba sa kaso na to dahil nung August 17 ng gabi, bandang alas 7, si Graciela Barbosa ay nagdadrive sa isang kalsada sa baba ng Vintem Hill. Nang biglang yung tatlo niyang mga anak ay nagsimulang magsisisigaw na pinapahinto siya sa pagdadrive. Huminto naman siya, may tinuturo yung mga anak niya sa tuktok ng burol. Bumaba silang 4 dun sa sasakyan at dito ay nakakita sila ng kulay orange na bagay na lumulutang-lutang at paikot-ikot sa ibabaw ng burol. Bilog daw ito na malaki, maraming bintana at may kulay asul na ilaw na lumalabas sa mga bintana nito. Siguro mga 30 segundo daw itong palipad-lipad dun sa burol. Huminto ito sa isang parte at bigla na lang nawala. Ang lalo pang ikinakilabot ng mga investigador, mahigit 20 pamilya ang nakakita ng parehong bagay na nakita ng mga anak ni Graciela Barbosa. Bagay na hindi nila pwedeng baliwalain. Umabot na sa mga military intelligence nila yung mga report na to
At hanggang nung August 21 nga, ay nakuha na nila yung 2 bangkay doon sa ibabaw ng burol. Parehong burol kung saan nakita yung UFO. Nagkataon nga lang ba talaga to? Na nung parehong araw, August 17, ay nabigyan ng instruction si Manuel Pereira da Cruz at si Miguel Jose Viana patungkol sa eksaktong oras, eksaktong lugar kung saan nakita rin yung UFO kinagabihan. O may mas nakakakilabot pang kwento sa likod nito. Dito na pumapasok yung metal na maskerang suot-suot ng dalawa nung natagpuan sila. Walang butas yung mga maskera na yon para makakita ka, kundi mapoproteksyonan lang yung mata mo kapag sinuot mo to, kagaya nung sinabi ko kanina. At nung pinag-aralan na nga nila kung ano yung maskera na yon, yung materyales na ginamit dito ay tinatawag na lead metal. Isang uri ng metal na pamproteksyon sa radiation. Isang impormasyon na nagdugtong na mukhang may kinalaman nga talaga yung UFO na nakita sa ibabaw ng burol kung saan sila namatay. Sa autopsy ginawa ni forensic pathologist Dr. Astor Pereira de Melo ay wala siyang makitang pwedeng maging cause of death ng dalawa. Walang sugat, trauma o bukol, wala rin siya nakitang lason sa katawan nito o kahit anong pwedeng naging sakit na naging sanhi sa pagkamatay ng 2 bangkay. Nagsagawa pa sila ng pangalawang autopsy pero pareho lang yung resulta, cause of death ay unknown. Na para bang umakyat sila sa burol na yon, humiga sila dito at naghintay, mamatay. Maraming mga naging teorya patungkol sa pangyayari na to. Mula sa hinold up sila, nilason, pinatay, hanggang sa teoryang kinuha ng kung anumang nilalang o ng alien yung buhay nila para makuha yung alaala at dunong ng dalawa. Pero may isang teorya na tinutukan ng lahat. May grupo ng mga tao sa bansang Brazil, mga scientists, mga elektrisyan na nagtutulong-tulong para makagawa ng chemical at ng machine para makakausap ng mga nilalang mula sa ibang mundo o ibang dimension. Ang tawag sa kanila ay scientific spiritism. At ang isa sa kaibigan ng dalawa na si Eliseo Gomez ay parte ng grupo na yan. Ang mukhang nangyari, si Manuel Pereira da Cruz at si Miguel Jose Viana ay tagumpay na nakakonekta sa mga tao o nilalang sa ibang mundo. Kung ano man yung napag-usapan at napagkasunduan nila ay nangyari yun doon sa burol. Ang kabayaran nga lang sa hiniling nilang kapalit ay mga buhay nila. Pero ano nga kayang kasunduan ang pwede nilang tinanggap para ipalit o itaya yung buhay nila? Ito nga kaya yung teoryang mukhang nangyari o ang nangyari talaga mula pagkabata pa lang ay hindi na talaga sila mga tao. Nandito lang talaga sila sa mundo para sa isang misyon, para sa mga impormasyon o materyales na kailangan ng mga kumukontrol sa kanila. At nung natapos na nila yung misyon nila ay kinailangan na nilang umuwi at iwanan yung mga katawang ginamit nila. Nakakakilabot man itong isipin pero ito yung mga pinakamalapit na teoryang mukhang nangyari dun sa dalawa. Walang makita sa kanilang cause of death, may mga kakaibang gamit silang daladala. Bukod pa dyan, bago umalis si Manuel at si Miguel, ay may kinikwento sila sa kanika nilang mga pamilya nila na may kailangan silang misyon na gawin. Nagiging tahimik sila kapag napag-uusapan yung bagay na to, pero hindi nila sinasabi kung ano yung misyon na kailangan nilang magawa. Ang tanging sinasabi nila ay para to sa kapakanan ng mundo. Ito na kaya yung kasunduan na ginawa nila sa mga nilalang na nakausap nila? Pero ang nakadagdag pa sa kilabot ng mga taong nakarinig sa kwento na to ay hindi ito yung kauna-unahang itong nangyari. 4 na taon bago mangyari to kay Manuel at kay Miguel ay may isa pang lalaking electrician na ang pangalan ay Hermes Dital na siyang sinubukan ding kumonekta o kumausap sa mga tao o nilalang na nakatira sa ibang mundo o ibang dimension. Kilala itong si Hermes sa lugar nila bilang hilig mag-research patungkol sa mga alien, sa mga extraterrestrials, taong mahilig maghanap ng mga teorya at mga kwento patungkol sa mga bagay na to. Hanggang sa nagsimula itong magkwento sa mga kakilala at mga mahal niya sa buhay na may mga nilalang daw na sinusubukan siyang kausapin at tawagin sa isang misyon. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga tao na to. Hanggang isang araw ay natagpuan na lang siyang patay sa ibabaw ng isang burol. Gaya ni Manuel at ni Miguel, wala ring makitang cause of death sa katawan niya. Meron din kaparehong instruction silang nakita sa tabi nito. Bukod pa dyan ay meron din itong maskera, katulad ng itsura ng maskera ni Manuel at ni Miguel.
Pareho ding materyales na ginamit dito. Lead metal na pamprotekta sa radiation. Ang huling mga mensahe nito ni Hermes sa mga taong kakilala niya ay may mission daw siyang gagawin para sa mga taong nakatira sa mundo. Kailangan niya daw humanap ng mga taong makakasama sa mission na to. At makalipas ang 4 na taon ay nangyari na nga ito kay Manuel at kay Miguel. Hindi kaya sila yung nakuwang kasama ni Hermes? O nagkataon lang ito? O coincidence lang? Pero paano nga kaya nagkataon na may parehong instruction si Hermes, si Manuel at si Miguel patungkol sa capsule na kailangan nilang inumin? Paano kaya sila nagkataon na pare-pareho silang may salamin sa parehong materyales sa magkaibang panahon? Yung burol kung saan natagpuan si Hermes Dital ay 10 kilometro lang ang layo kung saan natagpuan yung bangkay ni Miguel at ni Manuel. At ang nakadagdag pa sa misteryo dito ay hindi dito nakatira si Hermes Dital. 100 kilometro ang layo ng bahay niya sa burol na yon. Ano kaya yung mission na binabanggit nila na makapagliligtas sa mga tao sa mundo? Hanggang ngayon kaya ay nasa mission pa sila? Nasa anong panahon kaya sila ngayon? Meron pa kaya silang ibang mga taong nakasama? At kung isa ka kaya sa mabigyan ng pagkakataong sumama sa misyon nila na maglakbay sa iba't ibang panahon, handa ka bang iwanan yung buhay mo sa panahon natin ngayon? Ang mga kwentong narinig nyo sa video na to ay ilan lang sa napakaraming hindi maipaliwanag na pangyayari sa bansang Brazil, na sa kabila ng pag-unlad ng siyensya sa panahon natin ngayon ay may mga bagay pa rin silang hindi maipaliwanag. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa video na to at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.